You and I ginagamit ni sila as a subject sa usa ka sentence. Sa laing bahin, ang you and me ginagamit pud ni sila as an object sa usa ka sentence. So magsugod ta sa you and I. Ang kaning you and I sakop ni sila sa ginatawag nga subject pronoun. Kung moingon ta og subject pronoun, mao ni sila ang doers sa usa ka aksyon. Buot pasabot, sila ang nagahimo sa aksyon sa usa ka sentence. For example, moingon ta og you and I are going to the land of Wano. Ang you ug ang I, sila ang mga doers sa aksyon o ang nagahimo sa aksyon nga going. You and me on the other hand, mao ni sila ang ginatawag og object pronoun. Kung moingon ta og object pronoun, nga function ni siya as the object of a verb or preposition. Buot pasabot, sila ang mga receiver sa action. So, ganina sa subject pronoun, sila ang mga doers sa action. Diri sa object pronoun, sila pod ang mga receiver sa action. So, for example, sa isa ka sentence mo, ingon ta og, the land of Wano gave the books for you and me. Ang you and me, sila ang receiver sa action nga gave. Ang object pronoun nga you and me, makita po nato ni sila after sa verb or preposition. So, mao lang to. Alright, salamat!